Hi friends, this is Press again guys, and of course guys, nandito na naman si Press to share lang sa inyo guys yung latest haul natin, Editor Collection, which is the Canik SFT Pro guys. Guys, it's a duty gun guys from Canik. Yes guys, same as the TP9 series guys. Meron din si Canik na competition line which is the rival. And of course the carry line which is the MC9 series guys. So ano pa hinihintay natin guys? Let's unbox it. Yun guys, let's unbox the Canik SFT Pro guys. Yan guys, it comes with a nice box. Ganda. Yan guys. Yan, open natin. Ganda guys, wow. Wow na wow. Yan, first impression ang ganda. Ang ganda ng representation niya. Yan guys, it comes with a manual, the Canik. Yan, the user's manual, yan. The things that you need to know about this toy. Yan guys. Of course, meron siyang cleaning brush. Yan guys, the cleaning brush. Yan, the barrel. Pwede nyo sa barrel niya. Of course, the disassembly tool. Yan. Pangtanggal ng sa barrel niya. And of course the back strap. Yan. Kung gusto niyo maganda yung grip, kung malaki yung kamay niyo, pwede niyo adjust yung back strap nito. So, yun. Meron din siyang tool. Yan, for disassembly. And of course, guys, ang ganda nito, guys, ang cute-cute. Yan, yung maliit na ganyan. So, yung nakalagay dito guys, yung mga yan, yung mga tools na dapat niyo, yung pag-adjust ng slides, mga screws, something yun. Diyan nakalagay sa sa mini Canik natin na toy. Yun guys, it comes also with a nice duty holster. Yan. Kasama siya. Pogi-pogi. Yan guys. Holster. And of course guys, check muna natin para safe. Clear. Yan. Chamber lube indicator. And of course, may kasama siya guys na 2 out of the box, 2 magazine. Meron 18 rounder and the 21 rounder. Speed loader. And of course, yung mga plate niya, if you intend to install it with optic, meron siyang plate na available. And of course, guys, ang ganda yung magwell niya. Magwell. Yan, pwede natin siya fit dito. Yan guys, pogi. Well guys, first impression ko dito sa unit natin is ang ganda. Meron siyang 5-inch barrel. Yan. Check natin guys. Yan, 5-inch barrel siya. Yung barrel niya pala guys is chrome plated, fluted barrel. Kita nyo guys, ang ganda-ganda. Yan. Tapos yung niya, yung mga very aggressive and very good looking. Kasi nakikita nyo yung mga slide cuts niya dito. Meron sa side, meron din sa taas. To improve weight and of course the accuracy of the gun. And of course yung kasahan niya, ang ganda. Ang ganda ng very aggressive. Yan. Tapos guys, it comes with a optic iron sight. Yan, siya, yung front sight niya is tritium sight. And of course, the blackout yung rear niya. So, ang ganda niyang combination niya. Kitang-kita mo talaga yung target natin. Yan guys. And of course,
optic ready siya. So if you intend to have it install optic, pwede. Yan. And of course, ang ganda ng combination niya, guys. Yung combination ng chrome niya, nagko-complement dito sa black slide and frame niya. Yung ano pala niya, guys, yung barrel niya is 13.5 by 1 ang size. Hindi siya yung typical na 1/2 by 28. Pero we can put an adapter kung 1/2 by 28 yung ano natin, walang problema. Yan. Meron din siya ditong Picatinny rail kung gusto nyong mag-add ng laser or light. Yan, ang ganda. Dito siya. Tapos guys, ang ganda nung niya, yung ambidextrous na yung slide release niya. Yan guys. Ambi na siya. Yan, pwede na to sa kaliwete. Sakto-sakto. Yan guys. Tapos, meron din siyang dito, chamber indicator. So, pagka may laman siya guys pag may laman yung chamber niya, nakatayo. So, malalaman mo kung may laman yung chamber. And of course, meron din siyang cocking indicator. Nakita nyo guys. Yan. Pinutin natin. Yan. Makita nyo wala, diba? Pag kinak natin siya, yan, lalabas yung red dot niya. So, it means na ready to fire na siya. Yan. Tapos, extended na rin yung mag-release niya. Extended na rin. Yan. Pwede nyo palang adjust to guys. Meron tayong dito sa maliit na meron. Kung gusto kong lalakihan kayo dito, pwede nyo siyang i-reduce for your liking. Yan guys. And of course guys, the world-class trigger ng Canik. Ito yung world-class trigger ng Canik niya. So out of the box guys, 4 pounds. So by minimal adjustment lang, kaya na siguro natin maging 3.5 to. So check natin. Wow, reset. Wow. Ganda guys, ang ganda. Kaya pala marami nagsasabi na ang ganda ng trigger ng Canik. Well, na-witness ko na siya ngayon. So, I'm convinced na ang ganda talaga ng trigger niya. Tapos guys, yung frame niya is very, very ergonomic. Ang ganda ng lapat ng hands natin dito. Talaga, lapat na lapat sa hands natin. So, ang ganda nung nung stippling niya dito. So, kahit wet ang hands natin, mag-grip natin siya na maayos. Ayan. Ayan guys, ang ganda. Tapos, as I've said, kung medyo malaki yung hands natin, meron tayo ditong backstrap to adjust. Pero for me, okay na siya. Of course guys, rin to pwede rin nating pangkumpito guys. Well, if you intend to use it sa standard division, yun, put lang natin yung magwell niya. Yan. Yan guys. Tada, standard division na siya. Yan guys. Pag nilagyan mo naman siya ng optic, tapos tanggalin mo lang yung magwell, production optic na siya guys. Pwede nyo na siyang gamitin for production optic. And of course, pag kinabit nyo naman yung optic, the magwell, and the extended mag, which is ito, open division naman siya guys. So, ang ganda ng very, 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 flexible tong unit na to. Pwede kahit saan. Ayan guys. Napakaganda niya. Actually, lagi ko tong hawak eh. So, sa lahat ng ko, ito yung
one of my recently favorite. Yan. Tingnan niyo guys, ano rin siya. Co-witness din siya. In case na ano niya siya ng optic, which is IN10, susubukan ko muna siya ng wala. Pero sooner, kaano yun din natin siya. Kakapitan din natin siya ng optic. Yan guys. Yun guys, maganda yung box niya. So may mga abang na rin siya for kung gusto nyo mag-add ng mga iba pang accessories. Yan. In my case, yun, nagdagdag na ako. Ito guys. Yan, para dito. Para tatlo na yung natin. Yung magazine natin. Yan guys. Actually, very ganda ng deal niya. Ganda ng... Actually guys, ito yung unit na sobrang, alam mo na, busog na busog. Hindi lang sa accessories, kundi sa mga features niya. So, for me, ma-recommend ko to for everyone. Yan guys. So, ano pang hinihintay natin? Actually, hindi pa siya napapaputok. So, paputokin natin siya guys. So, samahan niyo ako. Samahan niyo si Press na testing natin ang new unit which is the Canik SFT Pro. Ayun guys, this is Press. So, test natin yung accuracy ng Canik SFT Pro within 5 meters. Firing. Check natin guys. Yan guys, as you can see, ang ganda ng accuracy ng Canik within 5 meters. So kita-kita nyo naman, medyo alpha tayo ngayon. So yun, check pa natin siya within 10 meters naman guys. Yan boss, check natin within 10 meters yung accuracy ng Canik. Guys, test natin na meters ng Canik kung ano. Bye. Eh, sa kanya, doon tayo na. Wala ako. Video ko na. Then guys, as you can see, maganda pa rin yung patama natin ng 10 meters dito sa ating bagong unit which is maganda ng trigger niya guys. Napaka-crisp. So, maganda. Recommend. Ang ganda ng patama niya. Perfect to sa quantity. Yun guys, so then, maganda yung performance ng Canik natin sa FMJ and of course sa reload. Okay naman yung performance niya. Hindi siya mapili sa bala guys. So, ang ganda niya. Very hindi maarte, hindi siya we can use everything. Pero syempre niyo pa rin, i-break in niyo pa rin siya para smoothness po yung transition ng mga bagay natin. So guys, reload po ulit tayo. Service yan, mali. Isa-isa ka. Ano lang naman yan, order ka mo lang siya. Hindi na po sa pagdalo yung ito. Hindi lang nag-iisa ka, kalit na, kasi sa dulo tawag mo. So guys, test pa natin yung reload, tingnan natin yung performance ulit niya. Not loaded. Firing.
Yun guys, upon testing our unit, which is the Canik SFT Pro, well, all I can say is that it's a great toy for us. Great accuracy, great ergonomic, and of course, it's fun. It's fun to use at the range. Hindi kayo magsisisi dito. Ang dami rin upgrade na pwede natin gawin sa unit natin. Lagyan ng red dot, pwede natin lagyan ng optic. So yun lang guys, this is Press again, press checking Canik SFT Pro.